ay patungkol sa kawalang bahid sa salang orihinal na Birheng Maria. Noon pa man siya ay ipinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana, na di gaya ng lahat ng tao na nagmamana ng salang orihinal. Ang debosyon sa Nuestra Señora de Loreto ng Sampaloc, Maynila ay nagsimula noong 1613 nang itatag ng mga Pransiskano ang parokya bilang karangalan sa Turuhan na imahe ng Our Lady of Sorrows sa isang ship ng lata sa tubig ng Laguna de Bay, na kalaunan ay natagpuan ng mga kababaihan sa Takil. Hindi maiangat ang mga babae ang imahe, kaya't iniulat nila ito sa kanilang pari na Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Kakunti ang mga tala tungkol sa aktwal na Yan dumating ang imahe ng Nuestra Señora de la Consolacion y Correa ng Intramuros. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang imahe ay nananampalang nasa simbahan ng San Agustin mula pa noong ika-17 siglo. Ang debosyon sa Birhen ay nagsimula na magpakita siya kay Santa Monica ng Tagaste, na nagbigay sa kanya ng isang sinturon bilang tanda ng kanyang pag-aliw at proteksyon ng kanyang ina. Ang isang kofradya. ang debosyon sa Nabirang Divina Pastoral ng Gapan, Nueva Ecija, ay nagmula noong 17 nang magkaroon ng panaginip si Doña Juana Bernante, kung saan hiniling sa kanya ng Birhen na magdala ng imahe niya sa bansa kasunod ng 26 at unang inilagay sa Intramuros bago inilipat sa probinsya ng Rizal. Ang mga Eswita ay ginabayan ng mahal na Birhen sa isang puno ng Tipolo kung saan siya nagpahinga, na binibigyang kahulugan ito bilang tanda ng kanyang pag... Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag. Sinasabing nagpakita ang Birhen ng Manawag sa isang magsasaka at hiniling na magtayo ng isang simbahan bilang karangalan sa Robles, isang masigasig na deboto ng Birhen ng Peña de Prado. Madre de la Divina Gracia de Marilao, ang reyna at ina ng bayan ng Marilao. Walang tiyak na tala tungkol sa pinagmulan ng imahe. Sa kabila ng pagkakawala ng mga talang ito sa mga dahon ng kasaysayan, hindi naman na magmaliw ang panglintuho ng mga marinena sa imahe. Ang imaheng ito ng mahal na Birhen ang siyang naging ginamit mula noon upang alayan ng mga bulaklak sa pagdiriwang ng Flores de Maria na pinamamahlanan ng Congregación de las Niñas de Maria. Dahil dito, nakilala ang imahe bilang Birhen ng Iyas sa panahon ni Reverendo Padre Adelino Santos.